sinasam. Kaya diyan politis. At pati si Jesus, hindi nila kilala noon. It was by after the coming na naging Roman Empire in 27 BC. By 84 to 6, ng Imperator noon ay si Caesar Augustus, ipinanganak si Jesus. Nang pinanganak si Jesus, hindi siya kilala. Diba? Hindi siya kilala. Kaya nakawawa siya, nandun sa sapsakan. Nasa sapsakan lang siya. Kung kilala sana siya, hindi sana na Diyos siya, hindi kilala siya ng Diyos. Sana, binigyan siya ng red carpet. Sana pinapresento sa palasyo ng Israel. Pero hindi. Evidently talagang hindi kilala si Jesus Christ. Dahil ang Imperator noon, mas kinikilala niya pa yung sarili niya na Diyos. Okay? So, ano naman ang significance ng kapanganakan ni Jesus na yan? Ano mag-discover natin dito? Nung pinanganak ba si Jesus, meron ba tayo mababasa sa Biblia na masaya lahat ang mga tao? Wala. Nagulat na sila. Dahil ang nakakalam na lang ng kanyang kapanganakan ay siya po Diyos, mga angels, si Mary ang Diyos. Ayon sa Biblia, pag binabasa mo yung sinasabi sa Biblia na nung ipinanganak siya, anong sabi ng angel nung sa mga shepherds? Huwag kayong matakot. Nabigla sila eh. So, ibig sabihin, talagang walang kasiyahan noong ipinanganak si Jesus. Sinasabi ko ito kasi sa atin nila palagi, tradisyon. Kasi kung sinasabi mong tradisyon, ano bang nangyari noon? Di ba? Ano bang nangyari nung ipinanganak si Jesus? Pinag-aawayan lahat yan eh. Ngayon, sinasabi nila yung tradisyon. Ano ba nangyari talaga? Nagkaroon ba ng exchange gift? Nagkaroon ba ng kantahan ang mga tao noon? Nagkaroon ba ng picking? Nagkaroon ba ng party? Nagkaroon ba ng kasiyahan? Wala. Wala. Pati yung kaarawan ng kapanganakan, hindi pa totoo. Yung sinasabi nila. At sinasabing tradisyon na naman. O kaya symbolization. Okay? Ano ba nangyari noon? Actually, gusto pa siyang patayin. Sino gusto magpapatay sa kanya noon? Si Haring Herodes. At nung hindi siya matagpuan, lahat ng bata, 2 years below, ng mga batang lalaki na bagong mga panganak o sanggol, 2 years below ay pinapatay. At 10,000 bata ang pinapatay noon. Hanggang sa namatay ng atong si Herodes. At sila Mary, Joseph, at si Apostles noon na pinatago ng Panginoon sa Egypt ay pinabalik sila. At ngayon, ito yung sinesimple nila na Niños Innocentes sa tuwing buwan ng December 28 and 29. Sila lang yung mga unang martir kay Apostles. Pero sino nagpapatay? Ang mga Romano. Romano pa lang noon, Roman Empire pa lang. Kaya wala kayong Roman Catholic. Pupunta tayo doon kung paano nangyari yun. So, nakabalik si Jesus Christ, lumaki siya doon. 12 years. After 12 years, nawala siya. And then after more or less 18 years, bumalik siya. At siya pinapatasmahan ni San Juan Bautista. At yun ang umpisa ng kanyang journey sa kanyang ministry.
At doon nagpayag siya ng mga salita ng Diyos, mga pagbabago. At isipin ninyo ha, wala siyang nabanggit kahit minsan na siya ay Kristiyano. Kahit anong bago siya pinganak, ngunit pinanganak siya, ang sabi sa kanya ay hari ng mga Hudyo, hindi hari ng mga Kristiyano. For purposes of education, ito na sinasabi ko. Upang sabi niya sa libro ng Kolosas, upang hindi kayo matala sa mga magagandang pananalita. Kasi ang galing nyo ng manalita eh. Di ba? Nakikita niyo sa gobyerno ngayon, ang galing nilang manalita. Yung baluktot, tinutuwid. Yung tuwid, binabaluktot. Nawala na nga yung pera, sabi nila, hindi nawala, nandyan lang, mumo. Ganun kagaling ang tinatawag nilang persuasion, using the word tradition, using the word metaphor, using the word symbolization. Kaya napakahalaga yung learning na tinatawag. Kaya nandiyan ang mga magazine natin, nandito mga ministro natin, magtanong kayo. Mga clergies natin, magtanong kayo sa kanila kung paano nangyari na. Okay? So, yun na. Pagkatapos ng kanyang